Gustong-gusto nga rin ng mga Japanese basketball fans itong si Kai Sotto at nagpapakuha sila ng litrato kapag nakikita nila si Kai na naglilibot sa kanilang magandang lugar. Napaka-approachable nga rin itong si Kai Sotto kaya naman gustong-gusto rin siya ng mga Japanese basketball fans. Umiinit na nga ulit ang usapin tungkol sa muli niyang pag-attempt na makapasok sa NBA at meron silang plano ng kanyang kampo na kanila namang ginagawa habang papalapit na ang NBA Summer League. Magiging abala nga rin itong si Kai Sotto pagdating ng NBA Summer League at Olympic qualifiers dahil na rin sa magkasunod lamang ang dalawang event na ito. Maglalaro na muna si Kai Sotto sa Olympic qualifiers para sa Gilas team at una nilang makakalaban ang team ng Latvia sa July 3 at sa July 4 naman ay ang team ng Georgia. Mabigat ang mga teams na ito kaya mapapalaban si Kai sa pisikalan kagaya ng ginagawa niya ngayon dito sa Japan B1B League. Pisikalan na talaga at talagang target nga rin itong si Kai ng mga import dahil isa siyang sentro at nasa kanya ang height advantage kaya naman nabibigyan ng mga hard foul at gulang plays si Kai Sotto dito sa Japan B1B League. Magtatapos ang Olympic qualifiers sa July 7. Pagkatapos nga ng matinding laban sa Olympic qualifiers ay mapapalaban ulit si Kai Sotto sa NBA Summer League naman na magsisimula sa July 12 hanggang sa 22. Halos magkasunod nga lang talaga ang Olympic qualifiers at ang NBA Summer League kaya magiging abala kaagad si Kai pagkatapos ng kanyang regular season dito sa Japan B1B League. Plano ng Wasserman na palakasin ang kanyang katawan at dagdagan ng timbang itong si Kai na hindi nagbabago ang kanyang bilis at sa ganitong paraan ay mas magiging mama ang galawan ni Kai Sotto pagdating ng NBA Summer League 2024. Sa may pa ang huling laro ng Yokohama sa Japan B1B League at magkakaroon ng konting break si Kai bago ang ensayo naman nila para sa Olympic qualifiers at nakikita natin na magseseryoso ang Gilas dito sa Olympic qualifiers dahil may laban talaga sila at history nga rin sa basketball ng FIBA ang pwede nilang magawa. Problema nga lang na nakikita natin ay aabot itong si Kristaps para sa team ng Latvia dahil matatapos ang NBA Finals sa June ayon na rin sa schedule nito. Kakailanganin ng Gilas ang buong pwersa ng mga bigs natin kay Sotto, AG Edu, Junmar Fajardo at Japet Aguilar at kung healthy ang apat na players na ito ay may laban tayo sa ilalim. Sa team naman ng Georgia ay nandyan si Goga Bitadze ng Orlando Magic at Sandro ng Spurs kaya naman kapag nanalo ang Gilas laban sa mga ganitong klase ng players at teams ay sigurado na magiging isa itong karangalan para sa Men's Philippine National Basketball Team. Posibleng-posible nga ito dahil maganda ang momentum ng Gilas, galing sila sa magandang laro at nakapokus sila sa kanilang goal ang umabot sa Olympics kaya hindi nila sasayangin ang pagkakataon na ito, ibibigay nila ang lahat ng kanilang makakaya. Asahan natin na magsisimula kaagad sa June ang ensayo at practice games ng Gilas at magkahanda nga rin ang mga ito ng mga plays na kanilang gagamitin. Mas mataas ang level ng competition dito sa Olympic qualifiers dahil de kalidad ang lahat ng mga kalabang teams at players. Available itong si Jordan Clarkson dahil tapos na nga ang 2024 season ng NBA pero mukhang pipiliin pa rin ng Gilas itong si Justin Brownlee dahil sa kanyang lapad, height at pagiging athletic na pwedeng makatulong sa ilalim. Pwede na mas magaling na scorer itong si Jordan Clarkson pero sa nakikita lang natin ay mas malaki ang magiging tulong ni JB sa Olympic qualifiers dahil nga sa kanyang size na pwedeng maglaro nga rin sa loob ng paint. Sigurado na isa na naman ito sa magiging mainit na diskusyon pagdating ng June kung sino ang magiging naturalized player natin sa Olympic qualifiers. Pagdating naman sa mga bigs ay basta maging healthy. Ang apat ay may laban ang Gilas sa ilalim at pwedeng tumulong nga rin si Brownlee sa ilalim para sa rebound at defense dahil sa kanyang size at lapad na rin ng kanyang katawan.